What's going on everyone? Sisig Moto here. For today's video, papag-usapan natin dahil maraming tatanong kung bakit daw 250cc lang ang aking kinuha. So well, sasagutin ko na yung mga katanungan nyo guys ha. Kasi napakarami na rin nagtatanong at yung iba dyan nagpaparinig na bakit kumuha ka na rin ng motor, malaking motor, bakit 250cc lang yung kinuha mo? Hindi papasok sa expressway yan eh. Kaya uumpisahan ko nang sagutin yung mga komento nila, di ba? First, isa po akong beginner rider, mga ma'am, sir. Dito po ako natuto magmotor sa Gixxer SF250. Nag-start ako magmotor ay wala pang 1 year. Hindi po katulad ng iba dyan na rumatrat na simula 125cc na dekada ng binilang ang bibilangin, diba? So dito muna ako nag-start sa 250cc, which is beginner bike, beginner na semi-big bike. Although sa karamihan big bike na siya kung titingnan nyo, kasi napakalaki ng motor na to. Mukha siyang 650, 600cc, mga ganon. So ayun, dito ako nag-start kasi syempre beginner, para mabuild yung foundation ko sa pagmumotor. Dahil nung una napakarami kong near death experience dito sa motor kong to. 250cc malakas to guys. Kung i-compare nyo sa mga 150cc o 125cc, napakalakas nito. Oh, diba? Lakas ng torque nito. Kaya hindi rin ako nagpapahiram ng motor ko kasi syempre baka mamaya hindi kabisado kung ano mangyari. At saka kasunod, dito lang naman ako around sa bahay, trabaho, nung time na nag-work ako kay Noipy Wanderer. So shoutout kay Noipy Wanderer. Ayan, kaya ako kinuha itong motor na to kasi may trabaho ko. Nasa San Isidro ko, tapos yung work ko pag may makukunin akong file sa bayan pa ng Katanawan. Kaya ako kumuha ng motor para may service ako kasi lagi ako nagko-commute. So hindi ko naman goal na magkaroon ng 400cc pataas kasi hindi mo na ako mag-expressway lagi, diba? Pupunta ka na sa San Isidro, papuntang bayan ng Katanawan, tapos naka 400cc ka. OA mo naman. Papasikat ka lang na maganda yung tunog ng motor. Naka 4 cylinder ka. Tsaka kasunod niyan, syempre, di ba? May maganda kang motor na 400cc, dapat may maganda ka ring bahay. Di ba? Yung bahay namin di pa tapos eh. Tapos bibili agad ako ng 400cc, kalokohan 'yun. Ano 'yun, simpleng buhay ang peg. Simpleng buhay. Yung iba dyan nakabili ng kotse, walang diba, walang bahay, naungupahan, walang garahe, nasa labas lang yung mga kotse. Sorry po sa mga tatamahan ko, pero yun yung real talk guys. Bibili ako na magandang sasakyan, magandang motor pag stable na yung buhay ko. Although syempre bumili ako ngayon ng magandang motor, which is napaka-pogi nga naman talaga, diba, ng SF250. Tsaka branded to, Suzuki. Pero bagay naman sa pamumuhay ko ngayon. Kaya may business tayo. Kahit in progress pa yung bahay namin, hindi na kayang i-parking to kasi may tsura na yung garahe ko. Ayun, yun lang guys yung yung mga dahilan kaya hindi ako kumuha agad ng 400cc up. Nauna beginner ako,
gusto ko ma-build dito yung foundation ng skills ko sa motor na to. Hindi naman ako lagi mag-expressway, hindi naman ako lagi araw-araw pupunta ng Baguio. Ano yun? Tsaka buti ko may pambili talaga ako ng ano, diba? Yun talaga yung ano. Wala man tayong ano, hindi man tayo mayaman eh. Hindi ako mayaman guys. Yung mga nagsasabi dyan mayaman daw si Sisig Moto, totoo yun. Kung mayaman ako dapat di na ako nagtatrabaho ngayon. Wala akong negosyo, hindi ako gumigising ng sorry, hindi nga pala ako gumigising talaga ng maagap. Diba? Hindi sana ako lagi busy kung mayaman na ako. Tsaka sana naka 1000cc na tayo kung mayaman talaga tayo, diba? 1250cc. Kasi mamaya baka bumili ka ng ano, diba? 400cc. Tapos 400 ka magsisisi kasi wala ka ng ano, wala ka ng pera. Ngayon gusto ko na ibenta yung 400cc mo kasi nagsisisi ka na, diba? Mahirap yun. Kasi noong time na wala naman talaga akong hilig sa pagmumotor, na-inspired ako magmumotor. Kasi kung bala ko ano, gusto kong kunan ng motor yung father ko. Kasi meron siyang motor, kaso 2-stroke. So mausok yun. Ayoko naman na pinagtatawanan siya dun sa ganung motor na napakausok. Kaya sabi ko sa kanya, pag ano, nagka-budget ako, kuha tayo ng motor yung maganda. Gusto ko pagka kukuha ko ng motor yung mga pangarap ko ng bata pa ako, which is mga big bike. Kung hindi makakuha ng big bike, hindi forma big bike, diba? Nakita ko tong ano, SF250. Ang bala ko sana noon, MT-15. Sabi ni mama, mas gusto daw niya Suzuki. Di nakita namin tong SF250. Ayun, doon ako na in love. Feeling ko nandito talaga yung DNA ko nung time na yun sa motor na to. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na i-research tsaka mag-inquire kung magkano sa mga kasa. Ayun, awa ng Diyos, binayaan tayo ng ganitong motor. Thank you Lord. Daming ano, mga bakasyonista, mga galing siguro tong dagat. So ayun lang guys, sana nasagot ko yung mga katanungan nyo about sa bakit ganitong displacement yung kinuha ni Sisig Moto. Kung marami kayong katanungan dyan, kindly leave the comment below para masagot ko yung mga katanungan nyo guys. So sana nag-enjoy kayo sa video ito. I'm your one and only Sisig Moto, nagsasabing ride safe kayo palagi. Takong pogi lang tayo always. Peace out.